But this brings once again to personal growth. Fear ye not, I will nourish you and your little ones, and he comforted them and spake kindly unto them. You know what is this scenario? This was in Genesis chapter 50 when their father died, Jacob. To cut the story short, si Joseph, nagpadayag siyang maigsoon nga siya si Joseph, and God has used him because there was 7 years of famine, di lamang sa land of Canaan for the surrounding ang itawag nga territories. O dito ni adto maigsoon ni Joseph because ipadala sila ni Jacob adto mo dito sa Egypt tungod kay nakadungog mi nga naay pagkaon dito. Moto si Joseph pagkakita sa maigsoon for the first time kay kilala niya mang yun. So sila wala sa kilala ka Joseph kasi siyempre naging adult na siya. Parapos Egyptian po ang pamarog, ang panulti. Pero pagkakita sa maigsoon, grabe ang hilak sa tago. You can read all the story of that. It was a long story actually. Dagan pa sa mga test ni pangbuhat siya maigsoon. Pero when he learned that his father is alive, happy kayo siya. And you know what? Nagkita sila siyang papa. O kayang papa, pagkakita nila, grabe, kalipay. And then he embraced Joseph, and Joseph embraced him. Tanaw mo sa story, that is really, a happy, ending. Kaya nga naman, at least nagkita si papa niya. Siya ang si papa niya. Hingon ni papa niya, pwede na kumamatay. Muna niya akong ginapaabot na magkita. And it happened. Now in Genesis 50 dito gilubong na si Jacob sa Egyptian klase nga paglubong. So usually na pati si Joseph gina-embalm na siya. Pero si Jacob gidalagi siya dito sa Israel balik dito sa Canaan. Tanan nga mga igsoon ni Joseph pati ang mga trabahante po ni Joseph except lang sa mga anak sa iyang maigsoon nga bilin o iyang makayupan niadto isla Canaan gilubong dito si Jacob. Now in Genesis 50 muning panahon nga nakabalik na sila dito sa Egypt, and his brothers now doubted. Ingon siya mga brothers, if you look at your Bible in Genesis chapter 50, ingon din sa pulong sa Ginoo in verse 17, so shall ye say unto Joseph, forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, I will cut it. And his brethren, in verse 18, also went and fell down before his face, and they said, behold, we be thy servants. Joseph, himuan na lang kami ng imong sulugoon. Murag prodigal son, di ba? Nga story. There was a fear here. Nalubong naman si papa nila Joseph, ang mga igsoon nag-istorya, sulti nila, patay ta karon diri kay Joseph. Wa naman si papa. So, kabalo na ta kung unsa ang atong padulungan ani. Kay ngano man, Joseph was the governor of Egypt. He had the power during the time na say gahom, pwede sila ipapatay ni Joseph. Impluensyado si Joseph, powerful si Joseph. But you know what? In verse 19, sulti niya, am I in the place of God? Di na ko nihimuon. Pero makita nato din Joseph wept. Siya nahilak. Nga nung naghilak man si Joseph. Kay when Joseph heard, in verse 17, nga ang iyang mga igsoon nagnayog pasaylo, kay hadlok sila nga patsyon. Wala naghilak si Joseph kay namingawan sa ilaha, tungod nagkita lamang sila tungod kay nagduda sila sa gibati ni Joseph. Si Joseph was, it's just a human, just a simple, guy, human like us. Pero ang intimacy sa Diyos, ang iyang intimacy sa Ginoo, ang iyang closeness sa Ginoo, nag-surpass siya ang human nga will o emotion. Nga kung sa diin, ang iyang forgiving spirit mao nagahari. Nga dili ang hatred. Siguro, kung sa tabo sa ordinaryo lang nga tao, kining gibuhat, gibaligya ka, naglisod ka, kada event, as you can see, maalala mo kaya, o unsa pa diha, KMGS, unsa man, magpakailan man, may mga anak na when they saw those people nga naging cause sa ilang kahirapan, grabe ang ilang revengeful spirit, ang reaction.
Pero si Joseph lahi. When he saw them, he felt with compassion, that is true wisdom. And kini nasakitan si Joseph. Wala sa nihilak din, kinangayos nagpasaylo, nasakitan siya kay ano man. With all these things that happened to us, nalubong na si Papa and everything, I have accommodated you. Still, you are doubting my mercy. Manusahay no, makasabot na ba ka ng kita usahay Kristohanon sa spiritual na mga pagsabot? Every day, makasalata sa Ginoo, tama? Pero you know why nga nung wala gyapon ta naka-move on sa atong Christian living? Is because we are still doubting the forgiveness of God. You know, when you ask forgiveness in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Some Christians, wala pagin sila naka-move on, is because still feeling nila they are not yet forgiven. You know what? If you are genuine in your repentance, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But ang Diyos was magpasaylo, ipasaylo kanya, then move on. Kaya sa Diyos kalimtan ng tanan, pero kita usahay, makasala atong igsuon, minto man nato, tunuod na, human as we are. But God is different. So this again, if you have received my forgiveness, you are now free. Mapasabot kita sa atong kagulingon nga pagpangalagad sa Diyos. Once na ngayon tagpasaylo, then accept it. Do not be too proud nga magsulti ka nga, Lord, the Lord cannot accept me because I have done these terrible things in my life. You know, si Paul sa una, di ba, si Saul, gigamit siya sa Diyos, kaya pag-uhon sa Ginoo. This is the thing, no, nga makita nato sa life ni Joseph, nga nang-reflection siya sa Diyos, nga maski sa kagrabe, sa gibuhat siya ang mga igsoon, pero gitanaw niya ang mga maayong butang, nga God allowed it, nga ang plano niya maumatuman. For you thought evil against me. This is what the scripture says. But God intended it for good. May mga tao sa atong kinabuhi nga ang ilang pangandoy nga madao ta. Pero kung ikaw dool sa Diyos nagsalig sa Ginoo, you know nga naani kahimuan. It brings you more closer to God. It's because the more nga ikaw gina-persecute, ginadaot, ginalait, butang-butangan, samot ka mo salig sa Ginoo. It's because the battle is the Lord's. How many times nibalik-balik sa Biblia nga ang paging-away ako Trust me! Salig sa Ginoo. Muna usahay, naglisod tag-atubang sa atong kalisod o mga problema, even those people who are doing evil deeds against us is because kita mismo nag-carry. Gusto tam manimalos. You know, si David has all the authority to put the law in his hands. Kaya niya na himuon. Pero wala niya daog ang iyang flesh. You know, there are Christians nga feeling nimo murag unbeliever man kayo ni og kinaiya. Why? Because they are carnal. Paul is telling them, you are still babes in Christ. You are still babes. Mga baby pa mo. In fact, you are carnal. Kaya nga naman, when you say carnal, fleshly. They are born again in the Spirit. Unta ang Diyos na magbitawag na maggabay, muhatag kayo nagkaalam, pero nagsalig pa sila kaguli yung kusog o sa laing tao. You know, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man, yung sa Bible. It's better to trust in the Lord than 1,000 chariots. Pero usahay, tanaw ta ba, nga mas kusgan ang ubang mga butang kaysa atong Ginoo. You know, God will deliver us. Ang Diyos ang atong kaluwasan. Sa Diyos na ay kadaugan. I-await na to kanina. Now, how can you relate in your personal living? Dapat everyday, atong ng sabton, that all things work together for good to them that love God. Romans 8:28. If you love the Lord like Joseph who loved the Lord, all things work together for good. Maybe you will understand it right now. Maybe karon wa kasabot unsay pangitabo, unsa na ang purpose ana. Later on you will find it out nga kana di ay para sa atong kayuhan because God loves us. You see?
Makita nato din, it was meant for good. Joseph grow in wisdom. He grew in wisdom, in compassion. He has this forgiving spirit. O makita nato siyang kasing-kasing nabalaka siya. Nasubo siya, naghilak siya. Despite of the fact, no, grabe ng iyang pagpakita sa iyang kaluoy. Grabe ng iyang pagpadayag, siyang pagpasaylo, but still, his brethren doubted. That's why sultin niya, now therefore, fear ye not, tayo kahadlok. Giusab niya. Sultin niya, I will nourish you, alagaan ta mo. Grabe, no? Overcome evil with good. Kaya na ito na himoon. Pray for those who despitefully use you and persecute you. Kaya na ito na buhaton. If somebody will stone you, give him bread. Turn your other cheek. Murag lisod, di ba? Kung sa'yo makadungog tadi maayo nga pulong, paglaay sa tuwa, maski way tinuod atong patulan, is because gusto nato nga atong protektahan atong reputation. Do not mind of your reputation. Mind of God. Ang Diyos imong unaon. Mind of Him. Kaya nga naman, ang Diyos kabalo sa tanan. Si Joseph, wala na siya pakialam. Wala siya pakialam. O sayang severity sa problem, grabe ta mo aswat, ug mawala ata sa passing. Murag di na ta Diyos nun. Di na makitaan si Jesus atong mga kinaiyaw, atong mga actions. You know, para kita kanunay sa safety, you must look what is morally right and free from sin. Pag ikaw tanaw nimo nga naka sa sakto, barugan mo na, ug di ka makasala, diha baruge, because God will fight for you. You know, I just thank the Lord, no, for His word. Because maski grabe, no, ang potential nga mahitabo, ginaalaw mo lang ba ang Ginoo nga mo reign sa imong heart ang word of God. Nga maski ana naka-pressure nga you can be strong, you can be tough, pero na gentleness ba? Kanang yagi sa diplomasya. Nga kung sabihin, you know what is your right. Nga barugan mo sa tama, knowing that the Lord is with you. Dili siya sayon. And it's really a test. Test siya sa imong kinasuluran kung how you will deal things. No? Nga kung sabihin nga, pwede ka mag-assert sa imuhang pagkatama, pero you are not putting too much value on it. Kanang bitaw imo nang personalon nga you know, no, God is with you. This is part of growing up. You know, as you grow older, daghan kag matubang. Things that is happening in our lives, you know, you cannot avoid. No, may mga butang nga mag-abot sa atong kinabuhi nga usahay wala mo gina-expect mag-abot. Pero just think of it nga this is meant for good. Nga if God has, you know, allow it in your life, di lamang think positively, think of God's purpose. We will just living one day at a time by God's favor. But there is what we call growth. You can see yourself on how you handle things. Mabitaw ginanlang ginato bitaw ang wisdom from above. Nga dili madala ni sa mga impluwensya lang. Number one, yun sa Diyos, may kaalam. Tapos tanaon mo ang pulong sa Ginoo, same time ang imong pagsalig sa Ginoo. Nga kung sa diin ang mga butang di ay, maski unsa sa kalisod, kaya mo walang pasan, maski temporary lang. You see? And you can still keep your composure. When things go bad, don't be mad. Dali lang ta mo suko eh. Kung tanaw nato dili favor sa tuwa, but you know, you need to balance things. You must be proportionate. Tanaw nato ba si diay naputi kasi piyatan. O sa mo gisahay ko ta, hindi ta gusto i-correct. Hindi sa ta gusto usabon. Pero wa ta katanaw ba si diay kasi piyatan. Niyo, nate ka kulangon. I told them, if this is yours, then it is yours. There's no violent reaction from us. But prove it first. So makita nato din sa Biblia, this is for personal growth. You know, sa mga trials atong kinabuhi, mga pagsulay, o atong temperament ba, nagatubo ta.
You know, Joseph knew how to suffer. Joseph experienced how to be rejected. Joseph experienced how to be in hunger when he was in prison. Pero you see, giputol niya, diha lamang mukutob ani. Anong bitaw na atay mindset nga na? Kung unsa man ang nadanas siguro sa atong pamilya, ang kalisod, putulo na to, diri lang sa tuwa. Di na ako naipasa sa uban. Kung kamo akong mga igsuon, naamoy hatred kanako, naamoy laing mga panguna-una, asang una, mo stop ni sa kuha. Di na ako mo balusan. Ang inyong mga anak, di na ako na balusan. Ako pa na siyang alagaan. I will nourish you and your little ones. And He comforted them and spake kindly unto them. You know, sometimes atong kinabuhi, mis nga idea lang, objective, naging subjective ta. Kanang idea lang gisgutan ang tao na atong kalabanon. Dili na mao. You know, sa Biblia, gitundo ang gitaani sa gitawag nga brotherly kindness. Let brotherly love continue. Di man kita kanunay o di man kanunay magka-sinabot. Pero we are all children of God, amen? Mga anak to tanan sa Diyos. You know, say, masipyat ta sa mga pulong, sa atong binuhatan, pero we must be forbearing. Ephesians 4:32, but be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ang Diyos gani ipasaylo niya ta. So be ye kind one to another, forgiving one another. Si Jesus Christ, so ang Diyos nato everyday sa atong kasipyatan, kung ginaihap niya lang, doy kayo ta. Itaw singon ni Jesus Christ na isa kahari, gipasaylo ang giutangan. Anang utang niya gipasaylo. Lipay kayo siya atong pinasaylo. Paggawa siya, nakita niya iyang isuon, iyang giluab. Gisingil niya sa utang. When the king heard, gipapriso siya. Ang sakit pag yun, gisakit po siya sulod sa prisuhan. Ingon sa hari, ikaw gipasaylo ta ka, dako imong utang, pero sa gamay ng utang, hindi ka mapasaylo. Kita dagko atong sala sa Diyos ba? Pero usahay makasala atong igsoon, grabe kayo ta ka-condemning. You see? You know, sa ato kita mga igsoon sa Ginoo, kung gani mga displeasure nga atong nasenatian, una-hunaan nga all things work together for good. Amen? God is trusting and trying your patience like Job. You know, what to ipasabong ni God, I mean, wa to gipapili si Job or wa to naglingaw-lingaw si God o si Satan kay Job. Ingon nila, idula-dulaan man to si Job ni God o ni Satan. Dili oy. God was just so proud of Job. You see, my child, ang akong anak, consider Job. Di ang Ginoo sa tuwa, no? Pag makitaan niya ang atong kinabuhi, ganang pleasing siyang tubangan, proud po ang Ginoo. Para kita ba na ate, anak ko, proud ako, grabe, achiever na, buutan. Kugihan. Ingon ni Satan kay Job, kay God, sabi niya, faithful man lang na nimo kay daghan man siya kabtangan. Kung mawala na, ambot lang, kung magpadayon pangalaga nimo. Murag kita, no? Faithful lang bata sa Diyos kay daghan tagkabtangan o okay ba ang tanan? What if kung sa atong pagpangalaga all along the way na atay kapitos mga pagsulay? Pabilin pa ba ita sa Diyos? Pero you know, when Job answers niya, you know, Lord, you Lord who gave it and you will take it away. Wala mang ko dala pag-abot sa kalibutan. Wala mang ko dala po pagpauli. You know, that's wisdom from above. Kaya nga naman, Job knew nga ang iyang pagsalig na lamang sa Ginoo. Wala gid siya. Kita, wala magkatuwa. My dad once said to my brother, he said, if you want to be happy, live simply. Kung pwede pa lang, no? Pero sa atong karon nga culture, hindi naman pwede ka na murag simple-simple lang, no? Pero we can be simple sa mga butang. Siguro, sa kung diin, mga
atong mga luho, isimplihan nato. Pero mga transportation o uban pa, mahingon nato, dili ni mga sulti, no? Nga ano, normal na malang na. Pero makita nato sa kinabuhi ni Job, sulti niya, okay man ko. Na ako'y sakit sa panglawas, nawadaan ko mga anak, nasubo siya. Napay mga friends nga lahi po ang ilang pag-interpret. Nga naman mag-suffer man ang iya sa Ginoo, pati ang asawa. Ikaw kung ako si imo, if I were you, curse God and die. O napay mga ana, no? Samot nga naana ka sa problema, naapag mo, kunin mo, gitabo gina. Pero if you consider it, that is meant for good, for your personal growth or development. And you can see that God is shaping you. You know, si Joseph, gi-shape siya sa Diyos. Makikana siyang kinabuhi. Kaya nga naman, how you view things, ay ang perspective ba, ang outlook sa kinabuhi lahi. Kulba na yung mga igsuon, grabe lang ibuhat kay Joseph, pero si Joseph na ipasabot, may planong ginawa ni. Kaya nga naman, kita ninyo, nga ako nahimong panalangin. You can see in the last one. Meant for good, why? This is for collective blessing. What are the goodness? Not only nga naa siya ito personal intimacy with God, in my trying times, I am experiencing God more and more and His Word. The more ko gabasa sa pulong sa Ginoo, the more ko naging suod sa Diyos, nagadto panahon, nakikistorya sa Ginoo through prayers, wala ko kapildihan ani. Yes, makita ko sa mga tao, defeated ko, pero daog ko sa tubangan sa Ginoo. Nga naman, mas taas karon ang panahon ko sa pag-ampo sa Diyos. Diba, sa panahon ka sakit ka, diya ka panahon nga grabe imong pag-ampo sa Ginoo. Taas imong oras. Pero ingon po niya, panahon po nga naa ako sa gitawag nga transition, nga ginam-anam ko o aswat sa Ginoo, ibutang ko sa dako nga dapit nga nagiging governor ko because I have interpreted the dreams of the Pharaoh. Ingon niya, I am growing in the Lord and I could really see nga ang pulong nga akong gitipigan sa una pa man, muna nagdala na ako din eh. You can see that kind of integrity. Nawa niya gipuli sa silver and gold. Intact ang iyang integrity. Nawa sa nasilaw. Still, ang iyang kasing-kasing, ang iyang pagka-Diyos na nagpabilin, ang iyang pagkamululuyon. Grabe ang assurance gihatag niya sa iyang mga igsoon, that brotherly kindness. And he became a blessing. In verse 20, balik tayo sa Bible, but God meant it unto good. Ang nitabo sa akong kinabuhi, God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. There was famine in Egypt for 7 years. Nagutom na sila. O ang Ginoo, gigamit niya si Joseph para po mas spare di lang Egyptians o di lang palibot, kundi ang iyang katawan, His people. Maybe in our lives, mangutahan natin, why Lord, why it happened to me? Maybe now you don't understand, but later on, you will understand in your life that God has a better plan. God has a better plan. Usay sakit. Pero God has a better plan. Now, I don't want to be a stereotype, pero grabe, no? Hapit na ko namatay sa nasa akong aksidente. Gusto ko sa jeans ang master, gawa pa kayo ito, Mr. Baptist ito. Pero now I understood that God, no, when the Lord brought me back here, God has a better plan. Better plan. Na yung mga mas mayang plano sa Diyos. Kaya usahay mga kita, very hasty sa atong plan. Pag gusto ko, why makapugong? You know, very idealistic. Pero di ay ang Ginoo kung imong dawaton lang, no, unsa man nahabilin diya sa imong kinabuhi, pagyamanin mo, and you must give more value in your spirituality and your relationship with the Lord. No? And that's the time for you to grow. God has a better plan. And God wants you to be a blessing to others. Why? God turned their sinful deed into a blessing. Ang pagbaligyan nyo sa kuha, nga niabot ko di sa Egypt, natin ang plano ang Ginoo. Ha? May plano ang Diyos.
Nga naman, daghan kinabuhi, ang akong kinabuhi usarani nga nagantos. Pero sa akong pag-antos, daghang kinabuhi, ang nayahay, ang na-saved. Jesus Christ died for all of us. Sa iyang pag-antos sa cross sa Kalbaryo, kitang tanan nakaangkon og kaluwasan. Kita na to ang istoryaan ni. Nga sa isa ka tao nga nag-antos, tanan ta nakapahimulos. Jesus Christ gave His life for us as a ransom for all. Para kita tanan makaangkon og kaluwasan. Sa imong pamilya, no, siguro maingon ta mo ako lang breadwinner. Ako ra gyud ning paningkamot, you know. Kumo na imong pangunahuna nga kaluluoy ka, ikaw lang yung nagkarga, lisod na nga pangunahuna. Tanaw nato nga wa ta nagkinabuhi sa atong kagulingon lang. Kita nagkinabuhi para pud sa uban. Si Joseph lived an unselfish life. Di sa selfish. Ang iyang mga tabo siyang kinabuhi, dili sulti nagpakahero siya tungod ni sa principle sa God's Word. Na mao naghatag siya sang sakto nga principle that became his guiding principle. You know, if this Word of God will be your standard for right and wrong, magantos man ka, pero ang imong ending is a happy one. Malipayon. Because this is an absolute Word. Heaven and earth shall pass away, but the Word of God will not pass away. Gusto sa Ginoo ba nga panaagi sa kinabuhi ni Joseph? Kung kita lang yun maminaw sa pulong sa Diyos, makaingon kita tinuod, all things work together for good. Mas kita nato kalisod man na siya, kahayahay, kung sa mga roller coaster sa atong kinabuhi, ang atong interpretation sa tantanan, maayo kayong Ginoo. Amen? God is good all the time. Dili sulti nga magpaka-init ta, dili magpaka-bibo. This is more than an emotion. This is something that you understood and you've experienced. The love of God. Mabitos pangalagad sa Ginoo, ang sakripisyo nato, di pinamakumpara sa sakripisyo sa Ginoo ni Kristo Jesus. He loved us so much. And we hope and pray, that everything that comes in our way, God meant it for good. Maski may mga tao, kanunay, ng ilang pangandoy, dauton ta, mabagsak ta, never mind them. Ang importante, imong relasyon sa Diyos. Amen? Nga imo ning i-take nimo positively, nga you are growing. Kung ikaw, dali lang po ka, masakitan, mapikon, examine yourself. Bata, pag-inahin ko. Pero di ay kung nag-grow ka sa Ginoo, makaingon ka, Lord, thank you so much. And later on, salamat di Ginoo because you have molded me, you have shaped me. Nga akong kinabuhi di is not for my personal gratification. Kung nag-grow man ko sa imo ha, Lord, is because you have a better plan for the greater good. Nga himuon mo na kay kong panalangin sa kadaghanan. Pili ba na sa itong kinabuhi? Nga we must stop not thinking only of ourselves. Wala nagsulti ang Ginoo nga di na ta mag-amping sa itong kagalingon, matiman, maliglar, what ay mga personal ambition. Magpasabot ba? I-appeal ang Ginoo sa imong plano. Tapos ang imong pamilya sa plano nga, Lord, bless me indeed like Jabez. There's no wrong with that. Because I want to be a blessing to my brothers. Sa akong parents, sa akong silingan, sa akong community. Nindot na siya. Than to be selfish. O ang mga butang, pag di na gani pabor sa imong advantage, masuko ka, and you all alone against the world. God doesn't like that. Manindog ta palihog. Our Heavenly Father, O Lord, we thank you so much, Ginoo, sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Dagan mga misuliran, wa gini pagkaundang as long as we are living on this earth. Tungod, Lord, we are marred by sin. Tungod, Lord, sa sala, nagimi, mga kapsipyatan, kahuyangon, even death, mabot sa among kinabuhi. But thank you, Lord, because we have your word. Nga among kinabuhi di ay na ay purpose. Understanding, Lord, of your plan over our plan. Nga imo di ay nga plano mo supersede mo labaw sa among plano, mahan ay ang tanan. Kaya na mo dawaton ang gitabo sa among kinabuhi. Kung mo dala mami kini sa among kapobrehon, praise be the name of the Lord still. Kung kami Ginoo imuhang per adventure tagaan mami sang kaharuhay, praise be the Lord still.
but we will remain faithful in you like Joseph. Help us, dear Lord, in our day-to-day living, ma-apply na mong wisdom. Though, Lord, di magina mo na ma-perfect, pero na may guiding principle. We have your word, and everything will be all right. Thank you so much, O Lord, sa imong mga saad. In Jesus' name we pray, amen. Please remain standing for a short invitation. This is an invitation for you to salvation. Kung ang pagitay relationship kay Jesus Christ, sa Ginoo, dili ta makangkon og intimacy. Kung kanang intimacy, dili na siya later on mag-produce sa growth. It's because walay seed sa imong heart. Walay mo tubo. Allow Jesus Christ to reign and to rule your heart. Now, it's not about you. It's all about Him and His grand plan. Maybe you'll ask God, Lord, make me a channel of blessing to others. Now, Lord, pinagi sa akong isa ka kinabuhi. Kung unsa lang ko makaya, maging panalangin ko. Si Joseph, Lord, sa iyang kinabuhi, grabe ang iyang pagsuray, pero grabe po ang ipuli mo nga kalipay. Grabe po nga panalangin, nga awas-awas. Nga tuog yun mi, nga sa among kalisod, sa among, Lord, mga sufferings, imong gisulti that there will be a better place for us. Ang imong giandam kanamo, dili ma-compare sa among kalisod diri sa kalibutan. Ang imong kalipay, giandam kanamo sa himaya. But not only, Lord, sa moabot, but dinhi sa yuta, gina-experience namo ang imong katagbawan, imong kalipay sa among